Okay mga boss, so today mag-review lang tayo. Check lang natin yung video quality, stabilization, and difference ng isang H88 Pro anti-shake. So meron nga pala siyang variant, no? 1080p, 4K, and ito yung 4K anti-shake. So meron na ako nito before, yung H88 Pro. So gusto ko lang rin malaman kung ano yung difference niya. Meron siyang feature ng anti-shake. So let's see. So yun, siyempre kung dumating sa atin to, may mga kasama accessory. Meron dito yung mount para sa ating handlebar. Siyempre, pagka gusto mong kunan yung POV mo na ganyan sa nakalagay sa handlebar ng yung motor, o kaya naman sa helmet. Actually ito, pwede rin ilagay dito sa helmet. So mas preferred ko itong clip kasi pwede ko siyang option na landscape sa portrait. So ganito yan guys. Kinabit ko lang siya para ready. So same yan sa ganito. So i-clip mo yan dito. Gusto mo ganito, o kaya kahit sa sombrero mo, imamount mo ngayon ganyan. Okay? Okay. So ganyan lang siya. So anytime na gusto mo tanggalin, tanggalin mo yung clip. So ito yung mga accessories niya. Siyempre, meron din siyang pang waterproof. So waterproof case, sama yan. So hindi naman natin gagamitin, hindi naman uulan. Pero soon, iti-test din natin yung pagka-waterproof niya. And of course, meron din siyang lanyard. Gusto mo ganito, lagay mo lang siya sa dibdib, pwede nasa labas, pwede yung nasa labas. Yan, lakas ng magnet, di ba? So POV, naglalakad ka lang, pwede yan. Then kung gusto mo rin nasa loob yan ng damit, pwede rin yan, ibigit mo. Okay. So ito kasing H88 Pro, bukod sa mini na nga, bukod sa maliit, siyempre mini, halos kasing laki lang ng daliri. Magnetic siya, pwede siyang idikit kahit sa metal to, idikit dyan sa metal, kakabit siya. So yun, so marami siyang accessories, no? Yung mga panlagay sa helmet, sa motor, siyempre may mga adhesive din yan. Pero meron na akong ginawang unboxing. Pakita ko sa inyo lahat yung laman ng isang box kapag dumating sa inyo, once ang order kayo. Pero today, gagamitin ko nga to para makita yung difference. Kung ano nga ba yung video quality sa yung difference niya pagdating sa stabilization compared sa nauna kong H88 Pro. So check natin. Color variant, meron siyang black and white. Okay? So ganito lang yung setup ko lang. Ito dyan. So on yan. So blue, on. Kung gusto mo yung play, dapat nag-blink yan. So dapat nag-blink yung ilaw niya, ibig sabihin recording yan. Then meron naman tong app, ida-download mo lang para doon mo makita yung mga video na nakunan mo, and pwede mo ring i-edit. So yan, let's see. So play na yan, no? So naka-play na yan. So check natin video quality. Then mamaya tatry ko ulit siya ilipat dito kung ano yung magiging video quality kung matagtag siya. So dito kasi sasabayan, no? So yung option ko nito, kaya yung clip yung ginawa ko, pwede ko siyang yan. Ito kasi yung shot nito is naka-portrait. Pag ganito, landscape yan. Okay. So make sure lang naka-flip yan. Siyempre tatakbo ka, tatagtag. Meron ako nilagay dyan na siyempre reinforcement o suporta. Yung hook, plastic na hook para hindi siya malaglag. Okay. So yan, biyahe tayo. Check natin yung video quality. And update ko kayo soon. Siyempre, review to. Honest review. Motolex. Sa H88 Pro anti-shake. Alright, let's go. Okay. Motolex daw. Check natin. Okay. So playing yan mga boss. Napa yung boss ko. Let's see. Okay mga bossing, so una pa lang napansin ko na agad na yung pagkakaiba ng H88 Pro sa H88 Pro anti-shake, talaga namang stable yung gamit natin ngayon compare sa una kong nabili. Solid yung niya, stabilization. And also yung quality ng video, malaki yung pagkakaiba. Alright.
Okay, para mali din dito. So ngayon naman, i-check ko siya kapag nakalagay dito sa dito. Check natin dito. Ayan. Siyempre, tatanggalin ko lang yan, mga boss. Kung kamay ko, so ikakabit ko siya rito. Kakabit ko yan dyan. Okay. Diba? Set up. So ganun lang. Okay, kanina nakalagay yung H88 Pro sa helmet. At ngayon naman, ililipat ko siya sa handlebar ng PG1. Then, check natin yung stabilization. Okay, dahil sa handlebar nakalagay, ine-expect ko talaga na magiging matagtag. So, naka-landscape mode siya. Pero so far naman, talagang hindi ka mabibigo sa stabilization ng H88 Pro anti-shake. So, dapat yan na matagtag, maalog. And yung dati kong gamit na H88 Pro, pag mga ganito, mapapansin mo na agad yung tagtag ng video. Pagdating naman sa video quality, normally gumagamit ako ng filter saka ng adjustment sa brightness o video quality. So ngayon hindi ako gumamit ng filter saka nag-adjust ng brightness. So yan yung natural na video quality ng isang H88 Pro anti-shake. Alright? Alright. So yun mga boss, yan yung video quality stabilization ng isang H88 Pro anti-shake. So opinion yung maganda, okay, nagustuhan nyo guys, it's the time para mag-check out na kayo. Alright? So okay, review, honest feedback, honest review, okay siya. Kaya kung nagustuhan nyo rin, ano pang hinihintay nyo, check out na kayo. Okay? Unboxing ng pangalawang mini action camera from Dopu, ang H88 Pro Anti-Shake Edition. So what's inside the box? It comes with accessories na magagamit mo sa moto or daily vlogging. Merong 3 models ang H88 Pro na pwedeng pagpilian, depende sa budget. Ang 1080p, 4K, at yung binubuksan ko is 4K with anti-shake. It comes with lanyard, camera mount for motorcycle and helmet, multi-purpose clip, charging cord, memory card, meron din kasamang USB card reader.